Naghain ng not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy at ang apat na kapwa niyang akusado sa arraignment ng kaso nilang qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Para po sa update, live na magbabalita sa atin si Mon Gualvez. Mon, para lang din sa kaalaman ng lahat, ano ba yung mga batayan ng qualified human trafficking case laban nga dito sa Kingdom of Jesus Christ founder? At syempre, bagamat na inaasahan na ito, bakit daw not guilty ang inihaing plea ni Kibuloy sa naturang kaso? Yes, Angela, maganda linawin nga natin yan, no? Isang non-bailable offense itong isinampang qualified human trafficking dito nga sa pastor, no? Kay Pastor Apollo Kibuloy. Nag-ugat ito dahil sa reklamo na inaakusahan nga ang pastor na nagtatraffic ng ilang mga miyembro ng KOJC, particularly mga kababaihan na mga menor de edad as young as 12 years old para magbenta ng ilang goods at makapag-raise ng funds para sa kanilang simbahan. At yun nga, no, naghain ng not guilty plea ang kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy, kasama na nga rin yung apat na iba pang kapwa niya akusado. Umiiwas sa media at sa panayam ang kanyang abogadong si Attorney Saraito Torion, pero sa maikling nabanggit nito, ang sinabi lang niya not guilty ang inihaing plea dahil naniniwala silang inosente at walang kasalanan ang kanyang kliyente. Angela. Sino-sino ba yung mga humarap sa pagbasa ng sakdal? Oo, bukod kay Pastor Apollo Kibuloy na huling ibinaba, no, sa PNP Coaster kanina kasi apat ang naunang bumaba dito. Kabilang dyan sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at saka si Sylvia Simañez. Lahat ito ay pawang nakasuot ng Kevlar vest, no, Kevlar helmet, bulletproof vest. At saka may mga posas sila, no? Si Pastor Kibuloy ay tinakpan nga yung kanyang posas ng tela. Bukod sa 5, dumating nga rin dito ang abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Torion at yung complainant na si alias Amanda na nauna nang humarap sa Senado. Angela. Dagdag ko lang mo, bakit ba sila nakasuot nito mga bulletproof vest, yung helmet? Meron bang banta sa kanilang buhay? Oo, yan yung pinaka-premise at sinasabi nga ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na may mga banta sa kanilang seguridad. Ito rin daw yung dahilan, kaya nga ito yung nire-request nila na maalis, no, o malipat ang kanilang kustodiya mula PNP patungong AFP. Ito yung matagalan nila sinasabi na merong threat, lalong-lalo na sa buhay ng pastor kasabay nga nitong kanyang mga kinakaharap na kaso. Angela. Mon, sa Davao City, talagang naging solid yung suporta ng KOJC members dito kay Pastor Apollo Kibuloy. May pinaabot man lang ba silang mensahe para sa mga kasapi ng kanyang simbahan na of course naniniwala pa rin sa kanya? Oo. Kanina talagang sa paglakad ni Pastor Apollo Kibuloy papasok sa Pasig City Hall of Justice, nagkakaroon ng pagkakataon ng media, bagamat pasigaw lamang ang pagtatanong natin sa pastor, sumasagot itong si Pastor Kibuloy, no. Una, nung tinanong kung kumusta siya, ang sinabi lang niya, okay, maayo, no, mabuti yung kanyang sinasabi. At nung atin siyang hingan naman ng kanyang mensahe sa kanyang mga supporters at mga miyembro nga ng KOJC, ang tanging nasabi lamang ng pastor ay tatag lang, tatag lang. Ito yung mga salitang iniwan ng pastor habang siya ay papasok at palabas nga ng Pasig RTC para sa kinakaharap niyang mga kaso kasunod ng ginawang arraignment kanina. Angela. Pagkatapos nga nitong arraignment na ginawa dyan sa Pasig Regional Trial Court, ano na ang susunod na mangyayari ngayon? Oo, this afternoon magkakaroon naman ng another arraignment. Itong si Pastor Apollo Kibuloy kasama yung apat na kapwa-akusado. Dito naman yan sa Quezon City Regional Trial Court, no, Branch 106. Pero ito ay gagawin lamang via video conferencing dahil nga rin sa, again, doon nga sa premise at motion nga nila na may banta sa kanilang seguridad, no. At the same time, after dito, Angela, sa after kanina, no, sa ginawang arraignment, idiniretso na itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy pabalik sa PNP Custodial Center. Naghain sila actually ng motion na mailipat muli, no, naghain muli sila ng motion formally na mailipat nga sa AFP. Tatlo yan. Una, pwedeng sa AFP. Pangalawa,
mailipat sa Veterans Memorial Medical Center. Yung AFP daw sa seguridad, pangalawa yung Veterans Memorial Medical Center dahil daw sa issue naman ng kalusugan dahil nga senior citizen na si pastor at yung isang kapwa niya akusado. Pangatlo, pwede rin daw i-consider yung house arrest at mailipat sila sa may Prayer Mountain, no, doon sa kanilang tinitirhan nga sa Davao. At pang-apat, dumalo na lamang nga sa video conferencing itong si Pastor. Agad tinutulan ng prosekusyon ang motion na yan. At habang dinidinig nga ang motion na ito, ang order ni Judge, manatili muna si Pastor Kibuloy sa PNP Custodial Center habang yung apat na ibang kapwa niya akusado ipinalilipat na sa Pasig City Jail dahil wala naman doon nakikita silang matinding threat laban sa mga ito. Angela. Panghuli na lamang mo, meron ka bang nabalitaan dyan na impormasyon tungkol naman dun sa yung posibilidad na pag-attend naman niya dito sa Senate hearing nila Senator Risa Ontiveros? Oo, no, actually mailap na sumagot itong si Attorney Torion sa media kanina, siguro dahil nga naisampa na nga yung kaso at saka talaga nag-start na rin yung pre-trial o yung pagbasa nga ng sakdal or arraignment dito nga sa mga kinakaharap niyang kaso, kaya wala na siyang naibigay na information kung paano nila pinaghahandaan din yung posibilidad na pagharap ng pastor at ng mga kapwa niya akusado sa Senate hearing sakaling ang imbitahan at tawagin sa ginagawa din namang separate investigation doon. At maidagdag ko lang din, no, Angela, kanina dapat magsasagawa na rin ng pre-trial pero hindi ito natuloy, kinansela ito dahil nagsabi yung apat na ibang akusado na wala silang abogadong present dahil di naman doon nila abogado itong si Attorney Torion who used to be counsel lamang ni Pastor Apollo Kibuloy. Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez.